Alam nyo, 4 na taon na rin ang nakakalipas mula nang gumawa tayo ng unang video natin dito sa NMAX. Ilang NMAX ang makikita natin sa 15 minutong ride? Bilangin natin. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 NMAX in 15 minutes. Naalala ko pa noon, yun yung video na kung saan binilang natin kung ilang NMAX ang makikita natin sa daan ng ilang minuto lang. Kasi halos lahat ng mga nakamotor sa daan nun naka NMAX eh. Pero ngayon, ewan ko pero parang ang dalang ko makakita ngayon ng NMAX V3. Kaya ngayong araw, aalamin natin kung worth it ba talaga kumuha ng Yamaha NMAX TechMax ngayong 2026. Nakaraang review na subukan natin ang NMAX V3 pero ang standard version, ang Aerox SP, at ngayon lang natin masubukan ang NMAX na TechMax. Ngayon ang isa sa mga gusto ko sa kanya dahil nasubukan na natin ang Aerox SP kung paano mag-perform to sa daan. May 155cc displacement, liquid cooled single cylinder single overhead cam, 4 valves na may 15 horsepower at 14.2 Nm of torque. Fuel tank capacity is 7.1 liters at dahil naka YE CVT na ang bagong NMAX, mas mabigat to sa standard version na may 135 kilograms. Bagya lang naman. So for this bike, kalimutan na natin yung conventional CVT dahil naka-electronic tank mechanism dito sa bagong NMAX na mabibili nyo to date for 175,900 pesos. So may 12,000 pesos difference sa Aerox SP. Ngayon, subukan natin sa daan. Ay na. Masarap pumiga dito sa NMAX eh. Alam nyo, dahil dito sa YE CVT, actually ganito rin yung pakaramdam ko nun sa Aerox. Parang gigil lagi yung mga pigaan nyo. Parang lagi siyang galit. So kanina on the way dito sa Vermosa, overtaking power sobrang okay na okay para sa akin. So for the city, which is palagi ko mas madalas yung gagamitin ng NMAX, mas masaya siya gamitin. Pagdating sa performance, wala ka masabi dito sa NMAX eh. Anan tayo dito. Pangalawa sa nagustuhan ko sa NMAX guys, dahil pinag-uusapan natin ang performance niya, yung mga tech and features na nilagay sa kanya. So unang-una doon yung riding modes ng NMAX. So meron tayong dalawang riding modes, isang touring at isang sport mode. Sa ngayon nasa touring mode tayo. Ewan kung nakikita nyo sa dash natin, masyadong parang ang dim ng dash natin. Sobrang tirik lang na araw. Clear naman yung visor ko pero anyway, ito ang touring mode na kung saan ito yung parang tipid mode ng bike. Well, hindi naman sobrang tipid mode. Tulad nga na sinabi ko sa Aerox review, kung meron kayong mga big bikes, ito yung pinagsamang rain mode at road mode. So dito, tame lang yung power ng response ng throttle natin. Actually, kahit touring mode, gigil pa rin siya At sport mode, so dito wala siyang additional top speed sa motor nyo, pero mas madali niyang ibibigay yung power na hinihingi nyo. Kumbaga mas aggressive siya. So touring for tipid mode at sport mode for walwalan mode. And also, dahil nasa TechMax tayo, kung napapansin nyo dito sa kaliwang switchgear, napakagandang switchgear, meron tayong shift lever dito sa bandang baba, sa baba ng busina. Meron tayong 3-level downshift. So mas maganda to pag nasa sport mode kayo. Mas maganda yung engine braking power nyo dito. So nasa scooter kayo pero matitimpla nyo yung engine braking nyo. So mas maganda to sa mga likuan, sa mga racetrack. Example dito, downshift tayo sa nasa second level ako nag downshift. So hindi ko pa pinipindot sport mode. Pindot tayo isa. Medyo umatras yung bike. Then pindot tayo ng dalawa. Mas naging aggressive pa lalo yung engine brake natin. At pangatlo, parang naging gigil na yung makina. So technically, para lang tayong nagda-downshift. Literal. Isa pa sa mga tech ng bike ay ang idling stop system. Na kung saan kapag naka full stop tayo, which is naka-off. Bakit naka-off pala? Automatic mamamatay yung motor. Then para engage, twist lang tayo sa throttle. So dahil mahal ang gas ngayon, kailangan natin yung feature na yan na naka-enable. At yung 4.2 inch display ng bagong TechMax. Yung standard kasi, yun pa yung display ng nakilala natin NMAX, yung mga NMAX pa noon. Pero dito sa bagong TechMax, ayan, naka TFT na kayo. Or sa taas, ito ang ating speedometer, ang ating fuel indicator at odometer. Then sa baba ang mga settings. Pwede kaya kalikutin to habang nag-drive tayo.
Bukan ko lang pwede. Ewan ko lang kung may justice yung display natin dahil sobrang tirik ng araw. Hindi ko masyado makita yung mga icons. Maganda yung display ng TechMax. So medyo simple lang yung display natin, pero ang dami niyang magagawa dito. Isa na doon ay ang palagay kong rason kung bakit kukuha kayo ng TechMax, dahil meron tong navigation na kung saan integrated sa dash nyo. Hinto tayo dito, subukan natin. Connect lang natin phone natin sa bike. So once na setup nyo na ang app and also ang Garmin Street Cross, so ito ang magiging best friend natin. So ito yung gagamitin natin ang navigation ng display. For example, punta tayo ng Evia. Then go. Initial settings incomplete. Follow the instruction of Garmin Street Cross on your phone. Ba't parang nahirapan ako dito sa NMAX? Nung gamit natin ng Aerox SP, madali lang naman. Ayun ko, siguro meron lang akong hindi ma-setup ng maayos sa part na to. Pero for the TechMax, meron tayong Bluetooth connectivity na kung saan pwede nyo toggle ang weather, ang notifications, ang music, and also ang navigation na dapat makikita nyo dito sa display nyo, pero hindi natin magawa ngayon. By the way, keyless po ang bike. So yan, itong sensor nya, itong key fob nya, ibubulsa nyo lang. Nahulog pa. Then may knob tayo sa gitna para buksan ng makina, buksan ng battery, also yung fuel and seat na mamaya explain natin. Hanap lang tayo ng magandang spot. So for the navigation, yung Garmin Street Cross, hindi nyo na kailangan magsabit ng cellphone dyan para gawing mapa. For example, hindi nyo alam yung pupuntahan nyo kasi integrated na sa dash nyo. So yun, malaking tulong yan para sa akin. So that's number 2, which is the tech and features. Pangatlo, kung gaano ko komportable ang motor. Para tayong nasa Baby X Max, bulky siya, malapad yung upuan. Ayun ang pinakagusto ko sa kanya. And for our legs, mahabang legs ko, ayan, kahit pa paano na-stretch out ko siya. Pwede kayong umapak dito sa gilid, o pwede dito sa may bandang harapan. Ayan, ganyan. So yung usual na apak natin at yung relax na apak natin. So for the city at for long rides, palagay ko ito magandang bike na may offer ng Yamaha sa low cc category. Tsaka by the way, yung startup niya smooth lang ha. Hindi ba vibrate, di maingay. Almado lang. Sport mode, subok tayo sa part na to. Yun o. Fourth is the design. Para mapakita ko sa inyo ang bike, kailangan natin huminto muna sa part na to. Pakita ko lang sa inyo ang tsura ng NMAX. By the way, mayroon tayong side stand kill switch. So, babaan nyo lang yan. Automatic mamamatay motor. Safety feature yan para hindi kayo tumakbo ng nakababa yung side stand. Also guys, kapag naka-on yung battery, naiwanan nyo, yung mag-iingay siya ng ganyan. Sinindicate niya na, oy teka, hindi pa ako naka-fully patay. Kailangan natin turn yung knob. So yan, okay na yan. So fourth is the design. I mean, diba? Ang bulky niya. So sa harap, malaking noo. Hindi ko lang sigurado, hindi ko lang maalala kung clear ang visor na to o aftermarket to. O aftermarket na to smoke visor na nakalagay sa kanya. So headlight, ganito po siya. LED daytime running light dito sa mata natin, mga projector headlight. Then turning light sa gilid, ayan, pinag-isa nila. So hindi nakalawit yung turning light niya, which is para sa akin mas okay, integrated sa isang buong assembly sa headlight. Then ang footboard, ayan, sinasabi ko sa inyo kanina. Ang lalim ng console box niya. Sa kaliwa, open to. Diyan nilalagay yung cellphone nyo. Pero kahit papano, hindi kita ng ibang motorista. Especially kapag nasa traffic light kayo. Di nila alam na may nakalagay dyan. Kasi ang lalim eh. Cellphone ko nandyan kanina pa. Meron ding charging port sa part na yan. Yan. Medyo madilim lang. So type C charging port. At sa kanan, meron siyang cover. And then ilalagay, for example, wallet nyo. Medyo maliit lang kumpara sa kaliwa. Then for the seat, out lang natin. By the way, fuel, yan, nasa gitna. Then, kapag papagas tayo, lagay nyo lang yung fuel lid dyan, fuel cap. Alright, for the seats, ang pindot lang din. Ayan. So, meron tayong 25 liters seat storage. Yan, nag-ingay na naman siya. Medyo malalim naman siya. And, ganito lang po ang max ng upuan. Hindi siya pwedeng itodo. Right, so wala tayong ilaw. Yan, medyo malalim yung seat storage natin. Ganda ng pagka-upholstery na may magandang stitching sa gilid. Then LED taillight sa likod na manipis lang. So palitin mo ang T-Max. Ayan, ito magiging itsura niya. At ang pinakuli kung anong nagustuhan natin sa NMAX TechMax,
ang reliability ng bike. So dahil nasa Yamaha tayo, kahit paano kalat yung mga pyesa nito. Ito kagandahan sa mga Japanese scoot mga kilalang Japanese scoot na kung saan pupunta ka ng malayong lugar pag nag-norte ka, nag-Baguio ka, kahit paano may mga pyesa kang mabibilan sa mga alanganing lugar. So yun yung mga kinukonsider ko sa mga scooter ngayon. May mga scooter kasi na ang daming tech, halos big bike tech na yung mga nilagay nila sa scooter nila, pero dyan mo lang magagamit kasi pag nasira ka sa malayo, wala na, nagkanda leche-leche na buhay mo. Di mo alam kung saan mo ipapaayos. And also yung aftermarket availability ng motor. Syempre kahit paano gusto mong bihisan, ayan, marami kang pagkukunan, gusto mo orderan ng parts kasi nasira yung part na to, yung mga ganong klaseng after sales pa. So yan ang mga nagustuhan natin dito sa bagong NMAX. Now, ano-ano naman ang mga hindi natin masyadong nagustuhan sa NMAX? Unang-una dyan, ewan ko, para sa akin sakto lang to, pero para sa iba, yung presyo niya. So 175,900 pesos. Actually marami ka ng options sa ganong presyo. At aminin natin, di lahat afford yung ganong klaseng presyo. Kaya yung iba nag-stay sa mga Honda Click, ano pa ba, mga Fazio. Pero 175,900 pesos, hindi biro yun Kaya naman, kung gusto nyo mag-NMAX at di nyo kaya yung ganong klaseng presyo, may standard version ito, which is 155,900 ata. Yun nga lang guys, hindi kayo naka YE CVT, na conventional CVT kayo doon. At wala kayong klaseng tech na ganito, TFT, then may Garmin Straight Cross kayo, may navigation kayo. So kung mapakils naman kayo sa mga tech ng TechMax, doon na lang kayo sa standard. Same looks lang din naman. Pangalawa is the dash. Oo, naka TFT ang TechMax, pero if you're going to compare it to the new TFT ng Honda, PCX, IDV, mas simple, mas maliwanag, mas elegante, mas kaakit-akit sa mata. Eto, clear na yung visor ko pero parang hirap pa rin ako. I mean, for example, ganito katirik na araw, hindi ko masyadong masilayan yung dash Tigalan tayo ulit dito. At lastly, ito lang muna tayo sa part na saglit para mapakita ko sa inyo ang pinakahuling medyo hindi natin nagustuhan sa NMAX. Lastly is the seat compartment. So if we're going to compare to Honda PCX, yan, medyo nakukulangan ako sa kanya. PCX kasi hanggang dito sa dulo So kahit pa paano, marami kayong mailalatag dyan, marami kayong mailalagay. Sa NMAX though malalim naman siya, yan, kudos. Pero bitin pa rin Sa akin lang yun kasi kapag nagta-travel ako, madalas ako varsity bag ako yung mga tripod, mga camera na ilalagay ko. Pero dito parang limitado lang may ilalagay ko. Pwede nyo naman siya lagyan ng top box. Itong NMAX na gamit natin ngayon, may abang na siya. May top box sa bahay, so ilalagay ko na lang siya dito. Yun ang pinakamagandang alternative kung gusto nyo lumayo at marami kayong gamit na ilalagay. So this, my friends, is our take for the NMAX TechMax. If you're one of those people na kino-consider kunin ang TechMax for this year, for 2026, you might want to consider yung mga sinabi natin kanina. Let me know in the comment section kung may gusto pa kayo dagdag o kung may mali man ako nasabi. Please pakalagay na lang dyan sa baba. So ngayong araw, ni-review natin siya mamayang gabi, actually bukas ng madaling araw, mga alauna ng madaling araw. Pabiyahe tayo gamit to papunta ng Anda, Pangasinan. So, malapit yung sa Bulinaw, so ibabiyahe ko to. Good luck sa atin. Kakamada ko lang din pag uwi yung mga gamit natin para mamaya pahinga na lang tayo din. Larga na. So let me know in the comment section kung ano masabi nyo sa NMAX na TechMax. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil lang sa tamang channel dito. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Ang init, grabe. Kaya bukas babiyahe na lang tayo ng madaling araw para pagputok ng araw, nasa bandang bungad na tayo ng Pangasinan. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.